Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. South Korea may isusupply na namang armas sa Pilipinas. Philippine Navy naka full force sa West Philippine Sea. Aalamin natin yan at pag-uusapan mga kababayan. Ito pong ating video ngayon ay galing sa channel ni Sir Romiel TV. Okay, so don't forget to subscribe po sa kanyang channel. Nandiyan po sa ibaba yung link ng kanyang channel. Supportahan po natin yan mga kababayan. No? At syempre, no, kung kayo ay bago pa lang po dito sa ating channel at kung kayo naman ay nandito muli sa aking channel, no, paki-like naman po yung ating video diyan sa ibaba. Paki-click po yung like, no, diyan po sa ibaba at paki-subscribe na rin po, no, sa mga bago pa lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin 'to. No, at siya nga pala, no, ilalabas na natin yung ating Facebook page, no. Sana suportahan niyo po. Ilalagay ko na lang po yung link sa ibaba sa mga susunod nating video. Alright? Let's go! Kamakailan lang ay ating ibinalita na bibili ang Philippine Air Force ng nasa 12 light combat aircraft na kung tawagin ay mga FA-50 Block 20 mula sa South Korea bilang parte ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 40 billion pesos na napakalaking halaga dahil ang mga ito ay pinaka-latest at pinaka-advanced na klase ng FA-50 na halos isa ng totoong fighter jet katulad ng mga F-16 Vipers. Okay yan, no? Yung 40 billion pesos na yan, dyan na lang natin gastusin kaysa naman na mapunta lang sa bulsa ng kung kani-kanino. Diba? No, napakalaking pera yung nawawala sa kaban ng bayan dahil napupunta lang sa bulsa, no, ng kung sino-sino. No, eto at least nakikita natin, no, na may pinatutunguhan yung pera. Diba? At napakaganda nito dahil nakakapag-upgrade tayo ng ating mga kagamitan at magagamit din natin ito, mga babayan, hindi lamang po sa kung ano man ang mangyari, no. Magagamit din natin to sa pagpapatrolya, no, diyan po sa West Philippine Sea. Hindi lang sa West Philippine Sea, sa buong Pilipinas, no, pwede nating gamitin to, 'di ba? Napakaganda po niya na nag-upgrade tayo ng ating mga kagamitan. 'Di ba? Parang mga simpleng gamit lang 'yan. Let's say cellphone, 'di ba? Medyo phase out na 'yung cellphone mo. Ay gusto mo rin makapag-upgrade ng cellphone na 5G, 'di ba? So ganoon. Okay, so tuloy natin. Maganda 'yan, nag-upgrade tayo ng mga armas natin. Maliban pa dito, bumili din ang Philippine Army ng mga AT-1K Raybolt, anti-tank guided missile mula sa South Korea pa din. Dahil gusto ng Army na magkaroon ng mga anti-tank missiles, pera na lang sa mga TOW missiles na dinonate ng Amerika. Wow! Bumili ng ganito ang Army dahil umano sa kung magkaroon ng invasion sa Pilipinas ay hindi masisigurado na kayang pigilan ito ng ating Philippine Navy. Kaya ito ang kanilang gagamitin na pansalubong sa mga kalaban. At ang isa pang inaasahang magmumula ito mga kababayan, no, maganda to, no, na medyo advanced na mag-isip din talaga, no, yung ating Armed Forces of the Philippines. Dahil kung maalala natin noon, no, para naging steady pulso na lang tayo eh. Kaya yung puwersa natin, no, yung kagamitan ng AFP natenga na. 'Di ba? Hanggang doon na lang, 'di ba? At naisipan na lang ito na i-upgrade nito mga nakaraang administrasyon. Which is very good, no? Which is maganda dahil talagang napag-iwanan na yung Armed Forces of the Philippines, 'di ba? At makikita rin natin sa mga balita na yung mga ginagamit din ng mga piloto natin na nagti-training, 'di ba? Mga lumang eroplano na nagka-crash landing na nga, 'di ba? So maganda, yung medyo nagiging advanced tayo at saka nagiging upgraded na yung mga kagamitan natin, no? At looking forward tayo palagi, 'di ba? Kaya lang siguro maganda rin 'yun na meron tayong mga high-tech o mga baguhang mga bagong mga kagamitan, no, na magagamit natin sa internal naman. 'Di ba? So siguro 'wag lang tayo mag-focus doon sa West Philippine Sea, doon sa invasion ng China
'Di ba? Dahil marami naman tayong kaalyadong bansa diyan. So, mas maganda rin siguro na yung internal no nakakapag-upgrade din tayo, 'di ba? Kasi mamaya ang lakas ng panlabas natin na seguridad ng mga kagamitan, pero sa internal mahina rin naman tayo. So, doon tayo magkakaproblema. Kailangan yung internal na mga kagamitan ng AFP no malakas din, 'di ba? Din sa South Korea ay ang mga bagong guided missile frigates na ino-offer ng Hyundai Heavy Industries na inaasahan ding bibilhin ngayong taon kung mabibigyan ito ng pondo ng Philippine government. Sa ating tansya, nasa bandang 30 billion pesos ang kinakailangan para dito dahil ito na ang magiging pinakamalaking warship ng Navy at isa din sa pinaka-heavily armed dahil kumpleto sa armas katulad ng missiles ang nasabing vessel. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang tiba-tiba na talaga ang South Korea matapos na namang manalo ang isa sa kanilang mga defense companies sa isang proyekto ng ating hukbong sandatahan. Ayon sa Max Defense, nanalo sa proyekto ng Philippine Marines ang Korea Vehicle and Industry Company Limited at ibinigay na sa kanila ang notice of award nitong nakaraang linggo lamang na kung saan magsusupply sila ng mga bagong tactical combat vehicle. Philippines strengthen its fleet with South Korean KMPV light tactical vehicles. Ito maganda rin to, no? Magagamit natin to sa internal. Okay? So, gaya nga nung sinasabi ko mga kababayan, no? Kung kaya naman nating gayahin, no? O gumawa ng mga ganitong klaseng mga sasakyan. No, let's say ito, sasakyan to, armored vehicle. Kung kaya namang gawin dito sa Pilipinas, why not? 'Di ba? Siguro mas makakamura tayo diyan. Let's say 100 no, 100 pesos kunyari etong sasakyan na to, baka mas makamura tayo kung dito natin ima-manufacture sa Pilipinas. Let's say baka maging 70 pesos na lang yan or 80 pesos na lang. 'Di ba? Parang mas malaki yung matitipid natin, 'di ba? Mas marami tayong magagawa na ganyan. Yeah, mas maganda yung ganon. No? At marami rin tayong mabibigyan ng trabaho dito sa Pilipinas, 'di ba? Tulong din 'yan no sa industriya natin. Ang mga nasabing tactical combat vehicles ay ang mga KMPV o Covico Multipurpose Vehicle na kayang salagin ng matataas na kalibre ng armas at kayang makasurvive laban sa mga landmines, kaya mas mapoproteksyonan ng ating mga sundalo. Kakaunting units lamang ang bibilhin sa ngayon dahil alam naman nating gipit pa rin sa pondo ang ating gobyerno, ngunit tinatarget talaga bumili ng nasa 60 hanggang 70 units nito na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Maliban pa dito, may plano din ng Philippine Army na bumili ng nasa 200 units ng mga armored vehicles at ang nangunguna noon sa mga offers ay ang Chae-Siri ng bansang Thailand. Ngunit nang dahil sa napakababang presyo ng offer ng South Korea at puro na lang din South Korea ang nananalo sa proyekto ngayon, ay may tsansang ang KMPV na lang din ang bibilhin ng Army. Hindi rin natin masisisi ang ating hukbong sandatahan dahil maliban sa mababa ang presyo ng mga offer ng South Korean defense companies, ay di kalidad din ito, kaya panalo ang mga bansang kulang sa budget katulad na lang ng Pilipinas. Yun ang maganda Kahit naman. na ang bansang Poland, na panglima sa may pinakamalaking defense budget sa NATO, ay puro South Korean defense equipment din ang binibili, katulad ng mga FA-50 Block 20 na binili ng Philippine Air Force, at ang mga K2 Black Panther main battle tanks, kahit na mayroon silang mga masikat na tangke katulad ng Abrams at Leopard. Samantalang sa isa pang balita, naka-full force na sa ngayon ang Philippine Navy matapos nilang i-deploy ang kanilang mga surface action groups na binubuo ng halos lahat ng warship ng Navy sa kanilang armada. Yan no, nakasulat dito mga kababayan. No? Philippines launches surface action groups to strengthen South China Sea patrols and defense. No? Na binubuo ng halos lahat ng warship ng Navy sa kanilang armada upang mas mabantayan palalo ang West Philippine Sea. Kasalukuyan nang nagpapatrolya ang mga warships katulad ng mga Rizal-class frigates matapos ibalita nitong nakaraan na halos nasa Zambales na ang mga barko ng China Coast Guard. Ngunit mabuti ay pumalag na rin ang Philippine Coast Guard sa panghihimasok na ito
at itinaboy ang mga vessels ng China. Kung ating titignan, napakakulang pa rin ng mga barko ng Pilipinas at kahit na i-deploy ang lahat ng ating barko, ay hindi pa rin kakayanin na bantayan ng buong West Philippine Sea at kailangan na talagang magdagdag ng patrol vessels ng Pilipinas. May paparating tayong nasa 8 warships na in-order mula sa South Korea na may suma total na halagang nasa 58 billion pesos na in-order noong Horizon 2 ng AFP Modernization Program sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa ngayong termino ni Pangulong Marcos, wala pang bagong nabiling mga warships, ngunit sinasabing bibili ng 2 frigates ang Navy ngayong taon. Subalit hindi pa tayo masyadong kumbinsido patungkol dito at dapat pang dagdagan ito ng ating gobyerno. Nandiyan lamang ang offer ng bansang Israel ng mga Reshef class corvettes na kung saan sinasabing mas mura pa ang mga ito sa Rizal class frigates. Wow. At dahil sa mas mura ang mga ito, ay maramihan ang kayang bilhin ng Pilipinas, kaya mas lalo pang mababantayan ang ating territorial waters. Yan naman yung kailangan natin, 'di ba? Yung mas maraming patrol vessel, mas maraming warship, 'di ba? Na pwede nating ipantapat. Okay, so pero sa ngayon siguro ang mas focus tayo no sa ating Coast Guard dahil yan talaga yung mga nagpapatrolye, 'di ba, sa ating karagatan. So mas maraming Coast Guard na barko mas maganda. 'Di ba? Mas mababantayan natin yung ating EEZ o yung West Philippine Sea. Sabi nga nila, wala raw West Philippine Sea. O EEZ na lang. Okay. Nasa $156 million lang ang presyo nito o katumbas ng nasa 9 billion pesos bawat isa at di hamak na mas mura ang mga ito kumpara sa Miguel Malvar frigates ng South Korea na nagkakahalaga ng nasa 14 billion pesos bawat isang unit. Sana ay bigyang pansin palalo ng kasalukuyang administrasyon ang lahat ng kinakailangan ng ating hukbong sandatahan dahil nakasalalay ang soberanya at seguridad ng bansa dito, lalo na tumitindi palalo ang tensyon laban sa puwersa ng China. Alright, so yung mga kababayan, no? Well, maganda talaga no, na nakakapag-upgrade tayo patuloy, no? Yung pag-i-innovate ng ating Armed Forces of the Philippines. Ibaga yung innovation, no? Yung pag-upgrade ng Armed Forces of the Philippines. Maganda po yan, tuloy-tuloy, no? At yan makakatulong talaga. Hindi lang ho sa ngayon hanggang sa hinaharap po. At sana tuloy-tuloy yung upgrades. Hindi yung pagtapos ng isang administrasyon, mapuputol, administrasyon na bago ulit, mapuputol na naman. No? So kagaya ngayon, no, yung mga nakaraang administrasyon, nag-upgrade sila, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy yung ating upgrades. Wag putulin, 'di ba? Dahil kailangan ng ating bansa yan at para sa seguridad din, no, at kapayapaan din ng ating bansa, 'di ba? So kayo anong masasabi ninyo no sa video na to, mga kababayan? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? Okay, so ngayon itatanong natin no kung ano ba mga gusto ninyong i-topic no kung kayo ay nakaabot no dito sa parte na to ng ating video. I-comment down nyo sa ibaba no, titignan natin kung sa mga susunod na video ano ba yung mga gusto ninyong pag-usapan. Meron tayong post din no kung gusto ba ninyo pag-usapan ng politika, pag-usapan yung mga ganitong klase sa West Philippine Sea, okay? So, pwede nating pwede nating i-content din no dito sa ating channel. Actually, matagal na tayong gumagawa ng mga reaction videos, okay? Dito sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, okay? Matagal na po tayong gumagawa ng mga reaction video at nag-uusap din tayo tungkol sa politics, no? Marami tayo na pinag-uusapan. Alright? So, yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pakisubscribe na rin ang channel ni Sir Romiel TV. Nandiyan po sa ibaba yung link ng kanyang channel. Okay? So maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.